Sa ikawalong araw ng krisis sa Zamboanga City, may 20 bihag ang pinalaya ng Moro National Liberation Front. Arestado naman ang siyam na MNLF fighter, pati ang isang military major na dati ring rebelde. Nakaduda-duda raw ang kilos. Mula sa Zamboanga City, saksi sina Ian Cruz, Ivan Mayrina, Haji Rieta, GMA News Stringer, JV Francisco. Dahil sa sobrang uhaw, tubig agad ang unang hinahanap ng 26 na pinalayang bihag ng MNLF. Nakahapon pa raw, hindi regular na nakakain at makailang beses nagpapalipad-lipad ng lugar. Karamihan sa kanila ay may estudyante ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, 2 senior citizens at may edad na 12 pababa. Hindi raw nila alam kung bakit pinalaya sila at pinalakad hanggang Luster Street kung saan sila natagpuan ng mga sundalo. Dinala na sila sa Camp Batalla para sa debriefing. Bago niya, nakatakas naman mula sa MNLF ang isang ito at ilan pa raw bihag sa gitna ng nagaganap daw na brownout. Dahan-dahan lang kami nagalabas hanggang nakarating kami doon malapit sa General, yung highway sa General. Pagdating namin doon, kaya doon na kami na-rescue na din, doon na kami naging safety. Sa barangay Talon-Talon na aresto si Major Hasmin Hajimudin, pinuno ng military police ng Western Mindanao Command dahil sa kaduda-duda raw na paglabas-masok niya sa barangay Santa Catalina. Sabi niya, may kinukuha lang siya sa kanyang bahay pero sa kanyang sasakyan, natagpuan ng isang baul na uniforme ng sundalo, mga baril at bala. Pag-amin niya, dati siyang MNLF pero na-integrate sa AFP matapos ang 1996 peace agreement sa MNLF. Kayo ba'y integrate? Yes. Hindi kaya mapaghinalaan naman na sumusuporta kayo dun sa mga dati niyong kasama? No. Hindi ka sumisimpatya sa kanila, yung mga MNLF? No. Kasi wala na kami noon kasi we are in the armed forces. So we give our loyalty also to the Armed Forces of the Philippines. Itong Sabado lang nang maaresto rin ang umano'y 2 MNLF sniper. Ha? Civilian kami. Ngayong araw naman, 9 na MNLF fighters ang naaresto at dinala sa isang pasilidad sa Zamboanga City habang inihahanda ang haharapin nilang reklamong rebelyon. 59 na silang lahat sa pasilidad, ilang nakatatanda at isang 15 anyos na siyang pinakabata pero todo tangging MNLF siya. May 3 babae, kabilang ang 2 umaming kasama ng MNLF leader na si Ustad Haber Malik pero tagaluto lang daw at pinangakuan din ng pera. Sa kabila ng mga pag-aresto at paglaya ng ilang bihag, hindi pa rin mapayapa ang loob ng mga residente. Lalo't hanggang gabi raw ay tuloy ang putukan sa lungsod. Sa kabila niyan kapag araw na, may ilang bumabalik sa kanilang mga komunidad para raw magbantay ng mga bahay. Tulad ng mga lalaking ito na inabutan kong nagsasalo-salo ng maliliit at tila hinug sa pilit na saging sa barangay Talon-Talon. Wala talaga. Saging lang. Ilang araw na kayo kumakain ng saging? Mga 4 na. 5 days na, walang trabaho, walang pera, kumain ng saging. Patuloy ring sarado ang maraming opisina at paralisado ang maraming serbisyo sa buong lungsod. Sarado ang airport at pantalan, pati mga eskwelahan at mga bangko. Maging sa mga evacuation center, walang ibinuti ang sitwasyon. Lalo ko pang nadama ang desperasyon nila nang sugurin ang isang sasakyan. Ito may dumating na isang sasakyan dito at kaya naman nagkagulo itong mga residente na nandito sa evacuation center dahil ang akala nila ay pagkain pero mukhang hindi pagkain itong laman ng truck na ito kundi itong mga damit na ipamimigay sa kanila. Karamihan kasi sa kanila ay walang mga nakuhang damit mula sa kanilang mga bahay matapos nga itong nangyari kaguluhan at sila nga ay lumikas. Akala namin pagkain. Bakit wala pa ba kayong pagkain? Meron naman pagkain pero sa haba ng pila mamamatay kami sa pagpipila kasi sa init ng araw, sir. Nakilala ko ang pamilyang ito na nagtsatsaga sa dinikdik na kamoteng kahoy. Parang puto. Yun lang, ang ulam namin isda lang. Kaya kinakain nyo kapag hapon, kapag hindi ka magbigayan, ito lang kinain namin. Yan ay natutugunan. And then yung mga pangangailangan nila ng banig, kumot, tuyong damit, na nagdi-distribute kami with sanggunian ngayon. Maraming dumating mula sa USAID. Meron ding dumadating din ho mula sa World Food Program. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Haji Rieta,
Ako si Ian Cruz kasama si GMA News Slinger JV Francisco. At ako naman si Ivan Mayrina. Kami ang inyong saksi!